Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating video for today ay para sa ating mga SSS members na magpa-file ng maternity benefits claim na kung saan dati sila ay employed at nag-resign habang buntis. Kung paano nga ba ang application pagdating sa maternity benefits. So meron tayong comment galing kay Ma'am Rowella May Belda. So sabi niya, Ma'am, paano po yung gagawin ko? Employee po kasi ako. Nag-process na po ng company namin yung matuan. Tapos ngayon, ang mangyayari, ako na daw po ang magpa-process ng MAT2 ko as a separated employee. Kailangan ko po ba pumunta sa mismong SSS branch para magpabago po, ipabago yung employee to separated employee? Sana po masagot. Thank you. Okay, sa ating mga female SSS members dyan na buntis, kung employed kayo guys at ang company nyo ang nag-file ng MAT1 at habang buntis kayo, nakapag-decide kayong mag-resign. Kapag resigned na po kayo guys, kayo na po ang magpa-file ng inyong MAT2. Ang gagawin nyo, hindi na kayo magpa-file ng MAT1 ha, kasi na-notify naman na dati ng employer mo yung MAT1 so may MAT1 na kayo. Kapag nanganak na po kayo, syempre unemployed na kayo, di ba? Kayo na ang magpa-file ng MAT2 or yung maternity application. Pero, pag nakapag-resign na kayo guys, you have to make sure mag-change po kayo ng inyong status from employed to voluntary. No need to visit SSS branch para lang mag-update ng inyong status. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras nyo doon na pumila para lang dyan. Dahil kayang-kaya nyo na yan gawin sa inyong SSS online account. So mag-generate lang kayo doon ng PRN para sa contributions at ilalagay nyo doon na voluntary kayo. And then pag nagbayad na kayo via GCash, pwede kasi sa GCash payment yan. So kapag nakapagbayad na kayo sa GCash guys, you only have to wait until 1 week. At i-check nyo yung status nyo, membership status nyo sa inyong online account. Kapag yan ay naka-voluntary na, ibig sabihin, pwede na po kayong mag-proceed sa inyong MAT2. Pero ang MAT2, gagawin nyo lang yan pag nanganak na kayo, ha? Kung magtatanong kayo, guys, paano mag-generate ng PRN from employed to voluntary, i-comment nyo lang, i-reply ko sa inyo ang comment ng link ng video, tutorial video ko, para mapanood nyo kung paano. And then, guys, ito, important reminders, especially kapag si employer nyo ang nakapag-process ng MAT1. At ang mga qualifying months mo guys, lumalabas doon na employed ka pa nun. Kapag nag-resign ka, of course you have the COE, hingi ka rin ng Certificate of Non-Advancement. Ibig sabihin, katunayan na wala ka pang nare-receive na advance payment mula kay employer para sa iyong maternity claim. Dahil I'm sure, hihingiin po yan sa inyo ni SSS. Kapag nanganak ka na at mag-apply ka na ng MAT2, pupunta ka lang sa maternity benefits section sa inyong SSS online account. So yan. And then, makikita nyo dito guys, merong maternity notification, merong maternity application. Ang maternity notification, MAT1 yan. Itong maternity application, MAT2. So dahil nanganak ka na, dito ka po sa maternity application, make sure na i-click mo po yung maternity application guys. Tapos ayan, dyan ka na mag-fill up, dyan ka na magsasubmit ng iyong mga documents with SSS. At doon sa mga documents na isasubmit mo with SSS guys, isama mo na doon ang Certificate of Non-Advancement galing sa iyong employer. Alright? So female SSS members, ganun lang guys yung gagawin nyo kapag employed kayo at magvo-voluntary kayo as a pregnant woman. Okay? No need to visit SSS para lang mag-change ng status. Alright? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.